Magandang araw po sa lahat at sa araw na to ay nasa Mateo 17 na po tayo. Sa ating pong pag-aaralan ngayon ay mababasa po natin sa verse 1 hanggang 13. Ang pagbabagong anyo ni Jesus na kung saan nagliwanag siya na parang araw at nagdingning sa kaputihan ang kanyang damit na nasaksiyan po ni Pedro, Santiago at Juan. At sa verse 14 hanggang 21, ang pagpapagaling ni Jesus sa batang sinasaniban ng demonyo. At sa kapitulo din po ito ay binanggit muli ni Jesus ang kanyang kamatayan at muling pagkabuhay. Maging ang pagbabayad sa buwis para sa templo ay tinalakay din po sa kapitulong ito. Pero po ang nagbigay pong pansin sa akin ay ang verse 19 hanggang 20 po. At sabi po dito, pagkatapos nang sila na lamang lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo? Sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa, maaari niyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon at ito'y lilipat nga. Tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Uulitin ko po mga kapatid, ang sabi po dito, tunay na walang bagay na hindi ninyo magagawa. Ang aking pong titulo sa araw na to ay binigyan ko po na hindi malayo ang himala sa may pananampalataya. Pag-uusapan po natin ang kahalagaan ng pananampalataya sa ating buhay. Alam naman po natin na lahat na ito ay napakahalaga dahil kung tayo po ay buong pusong nagtitiwala sa Diyos at buo ang mga loob natin, hindi madaling mawalan ng pag-asa. Sigurado na kung anuman ang mga hamon natin sa buhay o mga pagsubok sa buhay, meron tayong lakas at inspirasyon na makayanan natin ito sa tulong ng Diyos dahil tayo ay nananampalataya sa Kanya. Sa Panginoon Jesus po ay napakahalaga po na tayo ay mamuhay na may pananampalataya dahil ito ang paraan kung saan meron tayong kaugnayan sa Diyos. At sinabi nga po sa Efeso 2 verse 8, sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At sa araw na ito po ay magbigay lang po ako ng 3 punto po bakit napakahalaga ng pananampalataya sa Diyos. Ang unang-una po ay sapagkat ito ang nagbibigay sa atin ng pagkakataon na ipagkatiwala sa Diyos ang mga pangyayaring na wala tayong kontrol. Sabi nga po sa Kawigaan 135 verse 6, ano man ang nais ni Yahweh sa langit man o sa lupa at kahit sa karagatan, ang anumang panukala, ginagawa niya ito sa sariling pagkukusa. Ang Diyos po ay ang may control ng lahat, kaya sa Kanya lang po tayo magtiwala at manampalataya. Ang pangalawa naman po ay sapagkat nabibigyan natin ang ating sarili ng kasiguraduhan na mayroong nagbabantay sa atin sa lahat ng panahon at oras. At sinabi nga po sa Mateo 28 verse 20, tandaan ninyo, ako'y palagi ninyong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Sa bawat araw na dumaraan, masarap isipin na anuman ang sitwasyon natin, hindi tayo nag-iisa. Ang pangatlo naman po ay ito ang dahilan upang magdalawang isip ang tao na gumawa ng masama at piliin siyempre ang mabuti. Dahil sa pananampalataya na meron tayo, hinahasa muna natin ang mga bagay-bagay, mabilis na din tayong makumbik sa mga para may tama natin ang mga ginagawa natin. At bilang pagkatatapos po mga kapatid, kung tayo po ay may pananampalataya kahit sing liit ng buto ng mustasa, hindi malayo ang himala sa mga buhay po natin. At ito po ay mararanasan po natin. At sinabi nga po sa Hebreo 11 verse 6, kung hindi tayo sumasampalataya sa Diyos, hindi natin siya mabibigyan kaluguran. Sapagkat ang sino mang sumasampalataya sa Diyos na nagbibigay ng gantimpala sa mga nananalig sa Kanya.